Mainit na balita ngayong araw na ito ang impeachment ni VP Sara Duterte. Ayan, syempre, mga partners, kahapon meron tayong intel na ang mga vloggers ay patatahimikin dahil niluluto ang impeachment case. Correct. Di natin in-expect na talagang agad-agad. Kung kahapon nagpunta ang mga vloggers, sigurado kahapon nakakulong na ang mga vloggers. At kung nakakulong ang mga vloggers kahapon and scheduled talaga itong impeachment na ito na mangyari ngayon, imagine niyo wala kaming mga hawak na mga cellphones, wala kaming mga laptops, wala kaming mga access sa social media. So sino na lang ang magrereklamo tungkol dito sa ginagawa nilang panglalapastangan sa demokrasya ng Pilipinas? Tandaan po natin mga bossing, si Inday Sara po ay ibinoto ng pinakamarami sa tanang eleksyon History ng sa buong Pilipinas at 32 million. Tapos ganito na lang nila kung tanggal-tanggalin. Mamaya pag-uusapan natin mga partners yung articles of impeachment, kung ano-ano ang mga ito, kung gaano ka-ipokrito itong mga congressman natin, mga bossing. Pero ayun nga, kung tayo ay nakulong kahapon, sigurado, wala na magrereklamo. Kanina nga daw, sabi ni Jay Guevara, meron daw interview sa isang media outlet. Itong isa sa mga congressman na matapang. Mayabang yun. Oo, isa sa mga congressman. At sinabi nga daw niya na kung hindi dadalo ang mga vloggers, ay ipako-contempt niya ito. Well, sabi ko nga, sino bang natatakot sa inyo? Ganito na ginagawa niyo sa Pilipinas para na kayong mga komunista Para ng mga komunista, meron tayong batas na dapat sundin, meron tayong batas para maging guide natin, pero hindi nyo na sinusunod. Mantakin mo, ipakukulong mo yung mga Pilipino, botante, na nagsasalita lang at naglalabas ng kanilang mga saloobin. So totoo talaga, yung mga intel natin na merong impeachment na Google-atin nila ang Pilipino Yes. Kaya kahapon, ayan na nga, nagkandak na nga ng ganitong hearing, tapos ngayon, So imagine niyo talaga kung wala tayo mga bossing. Ano na nangyari sa atin, mga partner? Buti na nga, Boss Dada, at ganun talaga yung naging desisyon ninyo, no? Kasi ito, political moves po ito at malamang at alamang, matagal na po itong pinag-iisipan dahil ilang buwan na po ito na medyo na nahimik sila dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte hanggang doon sa nagsilabasan yung mga rally-rallying bayan at ini-encourage nitong makakaliwang grupo ang Kongreso na i-impeach nga si VP Sara Duterte. At eto na nga mga kababayan, no? Kumbaga, mayroon silang step-by-step procedures, no? Kumbaga, may playbook din silang sinusunod kung ano ang gagawin nila para maisakatuparan nila ang gusto nilang mangyari. Well, hindi mga bobo ang mga Pilipino. Nag-iisip lalo na ang mga vloggers at hindi papasila o papasilo dyan sa mga patibong ninyo. Kung yung mga vloggers kahapon katulad ng sinasabi ni Boss Dada ay nagsipuntahan dyan nakakulong, sino na lang ang magsasalita dito sa harap ninyo ngayon para labanan itong mga komunista na naturingan natin na magtatanggol pa naman sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. Pero ang lagay ngayon, mga kababayan, parang wala na silang sinusunod na batas, wala na silang prosesong sinusunod at ang gusto nilang mangyari ay yung gusto nilang mangyari. Yan po ang problema sa atin. Pero makakatiyak po kayo na ang Banateros ay hindi patitinag at kami ay mananatili sa panig ng katotohanan kahit umabot pa tayo dyan sa loob ng kulungan. Jay, tapang nyo Pero siyempre. Oo, siyempre. Pero ito talaga ay, ito sa sarili ko to naman tong opinion. Ang Banateros kasi iba-iba tayo, diba? Alam nyo naman yan. Pero ito ay isa talagang diversional tactic nila. Kasi sa totoo itong impeachment kay VP Sara, panggipitan nila to Yes. Hindi naman talaga sa totoo lang, hindi nila to hindi nila to panahon pa para gawin. Kasi mahaba pa ang mahaba pa ang 2028 election.
So mahaba pa dapat yung gagapangan, ang kwento nitong impeachment na to. Kaso, biglang sumulpot si Baykam, kaya inilabas nila tong impeachment na to, talagang tinrabaho nila. Ayon to, ito ay sarili kong opinion, no? Yun yung nakikita ko dito. Kasi nga, etong impeachment laban kay BP Sara, ito talaga yung pinaka panghabla nila sa yung pinaka panggipitan nilang pang divert para hindi mapansin ng Ito yung tao. alas nila. Ito yung alas nila talaga. So, dumating sa point na alam naman nila eh. Sa totoo alam nila to na mabibisto tong Baykam na to. Kaya nga, inunahan na nila agad eh. Yung impeachment na. Ako naniniwala ko talaga na talagang ito ay talagang kung hindi dahil sa Baykam, Vice-cam, no, ay talagang hindi nila to gagawin. Kasi alam naman natin ang technique ng mga anti-Duterte, katulad niyan yung sa AJK, sa war on drug, pinatagal nila ng pinatagal, at yung sa mga vlogger, yung pa yung mga gusto nilang gawin na para display dyan, para hindi mapansin yung kabulastugan nilang ginagawa sa gobyerno. Kaso nagipit na sila, wala na silang maidahilan dito sa talagang dito sa Baykam issue na to. So doon talaga nila na pagdesisyonan na gawin na tong impeachment na to. Mga partner, kamakailan nagkaroon ng peaceful rally ang INC. Yes. At ang panawagan po ng kapatiran dyan sa Iglesia ni Cristo ay unity, kapayapaan, at panghawakan yung statement ni Pangulong Marcos na ayaw niya sa impeachment. Bakit? Kasi divisive daw ito. Yes. At napakaraming problema ng bayang Pilipinas na dapat mas inaatupag natin. Dahil sabi ni Bongbong, kung magkakaroon ng impeachment, yung mga senador natin na dapat ay gumagawa ng mga batas ay matatali dito sa impeachment na ito. Hindi natin afford yun ngayon. Considering na ang problema ng bayan natin, hindi naman si VP Sara eh. Ang problema ng Pilipinas, yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga basic commodities. Ang lifestyle dito sa Pilipinas, mga bossing, hindi na akma doon sa minimum wage. Yes. Ang cost of living natin sobrang taas na. Ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, ang daming mga walang bahay, at napakaraming mga nasalanta ng bagyo. Tama. Yun dapat ang mga inaatupag natin, pero inuubos natin yung resources ng Pilipinas. Saan? Sa pamumulitika. Balita ko, mga partners, bumabaha ng pera dyan sa Kongreso. Yun. At kung totoo yun, pera ng taong bayan yan. Yes. Nag-ano kayo ha, yung naganap na dineclare nila yung food security. Food security. Problema natin sa pagkain. May problema tayo sa pagkain. Nag-ano po sila, labas po sila ng emergency, food security emergency. Ibig sabihin, isang malaking problema ito dahil ang apektado rito yung mga masang Pilipino na at least nasa 75 to 80%. Yes. Tapos ito ang inaatupag natin. Tingnan nyo INC. Sabi ko sa inyo, binudol talaga at mambubudol talaga tong mga Marcos na ito eh. Imagine, sabi ni Bongbong Marcos, ayaw niya at hindi niya sinusuportahan yung impeachment. At ang sinabi naman nitong anak niya na itong tatay ko, kung ano yung desisyon ng tatay ko, susundin ko yan. Tatay ko yan eh. Pero ang kauna-unahang pumirma sa manifesto, si Sandro Marcos. Correct. So ibig sabihin, etong kaek-ekan ni BBM na kunyaring ayaw niya ng impeachment, mga partner, budol talaga, sinungaling talaga itong mga ito. Utak komunista talaga itong mga to. Bakit? Yung mga komunista ganyan eh. Mangangako yan doon sa mga ire-recruit nila. Tapos, papaniniwalain nila na ang gobyerno ang kalaban. Mag-aarmas tapos lalaban sa gobyerno. Pagdating sa bundok,
anong gagawin sa kanila? Gagasahin sila doon. Pahihirapan sila doon. Pag gusto nilang umalis dahil nakita nila na hindi pala tama yung pinaglalaban nila, papatayin pa sila. Ganun po ang takbo ng utak ng mga nasa gobyerno ngayon, mga partner. So INC, yung pong panawagan ninyo ng kapayapaan at pag-focus sa mga main issues ng bayan natin ay hindi nila pinakinggan. Yes, partner. Kaya po mamaya, babasahin ni Master Judea lahat ng mga pangalan ng mga pumirma dyan at nananawagan tayo sa lahat ng kapatiran ng INC. Sa inyong mga lugar, tumatakbo ang mga ito, huwag niyong susuportahan. Dahil kung yung rally noong nakaraang buwan ay para sa unity, para sa stability, para magkapayapaan ng mga magkakaaway sa politika, ibig sabihin ang Kongreso ayaw ng ganyan. Ayaw ng kapayapaan, ayaw na magkaisa. Correct, politika. At tingnan ninyo kung sino yung mga naglululundag kanina dyan sa Kongreso. Yes. Puros mga makakaliwa. At eto partner, gusto lang natin na maramdaman ng sambayan ng Pilipino kung gaanong pambabastos ang ginagawa sa atin ng mga demonyong nasa Kongreso. Iglesia ni Cristo, nanawagan po tayo, nanawagan po kayo, alinsunod doon sa sinabi ng presidenteng mambubudol na si Marcos, na huwag ng pagkabalahan, huwag i-impeach si BP Sara, but look at us now. Anong ginawa ng Kongreso? Dalawang ano lang yan. It's either hindi nila sinusunod o kasabwat kanila. Binubudol mo na naman ang mga Pilipino. Iglesia ni Cristo, binastuso kayo, at hindi lang Iglesia ni Cristo ang binabastos nila dito, kundi ang 32 million na bumoto kay BP Sara Duterte para may luklok bilang pangalawang Pangulo. Tapos i-impeach lang ng mga politiko na ang boto wala pa 1 milyon, wala pang 100,000 dahil sa kanilang mga distrito. Ano to, naglulukuhan na ho ba tayo? Ang dami-daming problema sa ating bansa. Ayan, yung BICAM report na nandyan sa Korte Suprema, bakit hindi nyo imbestigahan? Bilyon-bilyon yan. Kung ikukumpara natin, sabihin na natin na totoo, 125 billion. Dito ba, sa BICAM? Yung sa PhilHealth issue. Yung sa AKAP, na wala namang batas yan. Yung mga insertions ninyo, diyan, kung saan-saan nyo pinaglalagay, bakit hindi imbestigahan itong magagaling nating mga kongresista, ang pinag-uusapan natin dyan, bilyon-bilyon na pera? Ito kay BP Sara, 125 million ang galing sa presidente, sinang-ayunan ng presidente, hindi nyo tinitigilan. Diba? Walang natatakot sa inyo. Walang natatakot sa mga pinaggagawa ninyo dahil nandito kami nakatayo sa tama. Yan ang tatandaan ninyo dahil pag umalaw ang Pilipino. Ewan ko lang sa inyo. Jay, bago natin basahin tong ano na to, statement for you. Baka may additional ka. Magkano kaya nagastos kanina? Malaki yan. 22, Balita 26 natin, million. umaapaw. Ano ba wala, di ka na naginip, Mr. Dreamboy? Naginip ka ako eh. Ano naginip ka? Oo, ano naginip? Ano pa naginip mo? 10 daw eh. 10 sa kada ulo. Tapos may 10 pa kada sa ano, parang pampondo. Nakalagay dito, 25 million eh. 25 million. Kasama na nga sa ulo dyan. Sa ulo? Oo. Hindi nagkalayo, di ba? Sakto yung panaginip ko. Mas maganda yung panaginip Mas maganda niya. panaginip Kasi panaginip yun eh. Clear. Pero grabe, bumaha daw ng pera. Oo, bumaha daw. Tsaka dito nyo makikita na hindi na administrasyon Marcos ang ano ngayon. Ang gobyerno. Administrasyong NPA. Ito nga, partner, naisip ko lang. Nagsasayaw dun si yung mangkukulam, Sino magkukulam? Franz Castro. Kukulam ba yun? Kung ano Mangkukulam mangkukulam yun. Ganyan mga itsura ng aswang sa kapis eh. Tiga-kapis ako eh. Ganun pala yung tsura. Pero ito naisip ko lang mga partner, no? Paano kaya? Kung halimbawa lang naman, kung maisipan ni BP Sara Duterte na mag-withdraw ng support sa government. Tapos, halimbawa lang ito yayain niya yung mga sumusuporta sa kanya na sumama kayo sa akin. Kayo ba, na mga nanonood, kung halimbawa lang
Kung halimbawa, si VP Sara Duterte, maisipan niya na mag-withdraw ng support sa gobyerno at yayain kayo na sumama sa kanya, sasama ho ba kayo? Sige, pakicomment Lagay na nyo po dyan sa comment section. Comment Pero section. basahin natin tong balitang ito. In-impeach na ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Alamin ang detalye. Kahit sino ba magbabalita na ito, mga boss? MJ Mondial ata to. Ayan, alamin ang buong detalye sa report ni MJ Mondihar. Yo. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Tuluyan ang inapurbahan ng Kamara ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. 205 kongresista ang bumoto pabor sa impeachment ng bise. Higit sa 103 boto na kinakailangan upang agad na madala sa Senado ang Articles of Impeachment. Dahil dyan, hindi na ito idadaan sa committee level para suriin kung may sapat na basehan ng reklamo. Ayon sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution, ang mga sumusunod na opisyal ay maaring ma-impeach. Ngayong na-shortcut ang proseso, nasa Senado na ang bola para magsagawa ng impeachment trial katulad ng isang korte. Ang mga senador ang tatayo o magsisilbing hukom, habang ang House of Representatives ang magsisilbing prosecutor. Ang akusado ay may karapatang magdepensa laban sa mga paratang. Para makonvict at mapatalsik sa pwesto ang isang opisyal, kailangan ng 2/3 ng mga senador o hindi bababa sa 16 sa 24 na senador. Kung hindi ito umabot sa kinakailangang boto, ang opisyal ay mananatili sa pwesto. Tinawag naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isang diversionary tactic ang impeachment. Saad niya, nais lamang ng administrasyon na pagtakpan ang kontrobersyal na issue sa 2025 BICAM report. Para naman kay Congressman Paulo Pulong Duterte, kapatid ni VP Sara, ang impeachment ay isang desperado at politically motivated na hakbang. Binalaan din ni Kong Pulong ang administrasyon. Aniya, asahan na matinding pagtutol ng publiko. Natitiyak din ng kongresistang Duterte na hindi magtatagumpay ang administrasyon sa paninira sa kanya nakababatang kapatid. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na listahan ng Kamara sa 205 kongresistang pumabor sa impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, nagtalaga naman ng House prosecutors na harap sa paglilitis kay VP Sara. Karamihan sa kanila ay miyembro ng House Quadcom na naunang nag-imbestiga sa issue ng confidential at intelligence funds. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Isang malaking kalokohan talaga to dahil malaking kalokohan talaga to mga partner dahil itong mga Duterte, pwede mo talaga silang pagbintangan sa maraming mga bagay pero dito sa corruption, malabo eh. Iniwan ni Inday Sara ang syudad ng Davao ng walang utang. At ni isa na reklamo ng korupsyon sa tagal ng kanyang pamumuno, wala nagre-reklamo sa kanya. Ang mga taga Davao, kahit tanungin mo, walang reklamo sa kanila. Yes. Actually, ano na nga adik nga ang mga taga Davao sa pamumuno ng mga Duterte. Malalaman mo kung korap ang isang tao kapag ang kanyang lugar, probinsya, pangit. Tingnan mo dyan sa Leyte. Sino ang ang mga leader dyan? Mga kamag-anak nitong speaker. Pero tingnan mo ang probinsya nila. Walang unlad. Tingnan mo ang Davao. Ang Davao, tapunan niya ng mga patay nung araw. Yung Davao ay napapalibutan ng mga probinsya ng mga Moro na talagang kaliwat kanan, kumbaga, patayan ng patayan yan, gera ng gera dyan, away ng away dyan. Pero, napaunlad, naging peaceful. At walang NPA dyan, partner. Kaya nakita mo, naging maalwan ang buhay nila dyan. Actually, meron nga sila dyan nang wala tayo dito sa Metro Manila eh. Marami nga silang mga bagay-bagay dyan sa Davao na nung naging presidente si PRRD, naidala niya pa nga yan dito sa Maynila eh. Ngayon, basahin natin mga bossing, bago basahin ni Master Jode yung mga pangalan, kung sino-sino yung mga pumirma diyan sa diyan sa impeachment na yan. Ang articles of impeachment, mga bossing, merong 7. Ito yung mga reason bakit daw si VP Sara ay ini-impeach. Una,
conspiracy to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Marcos and Speaker Martin Romualdez. Again, dito muna tayo magsimula. Sige. Nag-iimbestiga pa lang ang NBI. At sumagot na rin si VP Sara na anong threat yung aking binitawan. Simple lang naman yung sinabi ko na mamamatay ako at ang papatay sa akin sila lang. At kung sakaling mamatay ako, may kinausap na akong tao na patayin din sila kung mamamatay ako. Mamamatay muna si VP Sara Duterte. So anong threat doon? Kaya nga. Sige, anong iyong opinion dyan sa first article of impeachment? Ito alam na alam mo na politika talaga to eh. Kasi unang-una, walang mangyayaring assassination kapag si VP Sara ay buhay. Paano mo ngayon kakasuhan si VP Sara Duterte kung patay na siya? Kung pinatay nyo na. Diba? So para sa akin, very elementary po ito, mga kababayan. Very elementary kasi ang nangyari kasi dito siguro, Boss Dino, hindi nila pinanood ng buo yung video. Yan. Oo, hindi nila Wala pinanood silang ng buo. makitang iba. Wala silang makitang iba. Kaya kahit malabnaw to, ginamit na nila. Malamang sa alamang ganun nga. Kasi even, hindi mo na nga kailangan na magkaroon ng dito ng degree or kahit hindi ka tapos ng high school or elementary. Kung ikaw ay may sentido kumon, malalaman mo kung ano yung ibig sabihin ni VP Sara Duterte na ginagamit nila ngayon. Abogado yan si VP Sara Duterte at alam niyan yung mga bibitawan niya salita kung ipapakakapahamak niya o hindi. Kaya ito mga kababayan, ito ay isang matinding pamumulitika. Dahil alam nila, unang-una, si VP Sara Duterte ay nag-declare na kahapon. No, hindi naman declare na 100%. Pero nagpakita siya ng pag-asa na siya ay tatakbo sa 2028 election. Kaya ayun, ginagawa na nila. Bago matapos, ngayon ata, yung pinaka-last na session ng Kongreso at Senado, hanggang mamaya, hanggang ngayon. So kaya binabadali nila. Dahil etong mga nakaupo ngayon, magsisitakbuhan yan. Meron diyang mga re-electionista, halos lahat yan, mga re-electionista yan. At ayaw na nila, pakabalik nila na nandiyan pa si VP Sara Duterte. Dahil alam nila na pag si VP Sara Duterte ang naging presidente ng Pilipinas, may kalalagyan sila at hindi nila magagawa kung ano ang mga ginagawa nila. Matatapos na kamo yung termino ng iba. Yan. Matatapos na yung termino ng iba, kaya alam nila rin nila na hindi sila mananalo, kaya ibinigay na nila yung bola sa Senado. Jay, ano masasabi mo sa una? Conspiracy to assassinate. Yung sinabi ni VP Sara sa Zoom na pag may nangyari sa akin masama, may kinausap na akong tao para ipapatay sila. Una, wala namang nilabag sa batas si VP Sara doon sa sinabi niya. At akala ba namin ni tutol si Marcos Jr. sa impeachment kay VP Sara Duterte? Sinungaling pala si Marcos kung gano'n. Kasi kung iisipin nyo, yung threat daw na sinabi ni VP Sara, isa daw yun sa ginawang basihan nila sa impeachment kay VP Sara Duterte. Isa ho atang kalukuhan yun. Tsaka ang inaano talaga dito, ang pinakamasakit dito, talagang pinamukha ng gobyerno na talagang iisang bituka na sila ng mga NPA. Yan. Dahil biruin mo sa 32 million na bumoto kay VP Sara, mas mapaniwalaan niya yung iilan na kongreso, ng iilan na mga congressman, iilan dyan sa House of Representatives. Diba? Tsaka, ang malupit pa rito, at uunahan ko na, Martin Romualdez, congrats, pero soon to be yung karma mo. Tandaan mo yan. Sa ginagawa mo sa Pilipinas, ginagawa nyo magpinsan sa Pilipinas, alalahanin mo yung mga dating tumarantado sa Pilipinas, inisa-isa sila ng karma. So yung iba, yung isa nga wala na rin dito sa mundo. So baka mangyari din yan sa inyo, ha? Kaya medyo kumalma ng konti sa pagiging gahaman, no? Kasi kadalasan yung pagiging gahaman yan ang
yan ang nagdadala sa kay Lucifer. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Totoo yan. Sana mapanaginipan mo na siya, mamaya, no? Well, speaking, kasi ito, may dugtong ko lang. Sige, Hindi pa naginip. Hindi pa naginip. Kasi kung matatandaan nyo, halos walang pinagkaiba yung ginagawa ngayon at yung ginagawa ng noon. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng mga politikong yon, pero walang yari ng ginawa sa Pilipinas nung mga yon. At may mga hinala pa nga na ginawa parang palabas lang pala yung awayan nila ng mga Marcos kasi ultimo ngayon na sila, best friend, magkakampi. Diba? So tignan nyo yung nangyayari sa kanila. Hindi man tayo yung bumawi, hindi man tayo yung nakabawi. Kung sabihin na natin na hindi si BP Sara ang babawi, pero alalahanin nyo may karma Tignan nyo, nagkamatay na yung iba. Yun nga, katulad maganda yung sinasabi ni Jay. Kasi sabi nga nila, kung hindi ka nakakuha ng hustisya sa lupa, sigurado yung hustisya ng langit, mas masakit yun. Mas masakit yun kasi... Mas masakit yun, mga partner. Hindi, kasi hindi naman sila mapupunta doon Mula doon, ibabagsak sila mapunta ng impyerno. Oo, sigurado yan. Well, again, dito sa unang-unang article, conspiracy to assassinate, meron ongoing pa yung investigation ng NBI. Yes, Hanggang ngayon nga, wala pang nabubuong NBI ng probable cause Wala pa. Hindi ba? Para dito sa sinasabi nilang threats na binitawan ni VP Sara Tapos, gagamitin yon ng Congress as articles of impeachment. Inassume na nila Kaya nga so doon pa lang, palpak na. Pangalawa, malversation of 612.5 million in confidential funds with questionable liquidation documents. So, ibig sabihin, questionable liquidation documents, meron siyang document na niliquidate itong perang ito. Kayo nga wala nga kayong liquidation Liquidation by certification nga kayo Tapos hahanapan nyo si VP Sara ng matinong liquidation. Di ibig sabihin, may pinresenta si Inday Sara ng mga dokumento, hindi nga lang pasok sa panlasa nyo. Ang COA nga, hindi siya sinasabing may sala. Kiniklear nga siya ng COA. Tapos, ito ang ninyo, ito ang sinasabi ninyong isa sa mga articles of impeachment. 612.5 billion. Dinagdag nila dito, partner, yung nung mayor pa siya Oo, yung 400 billion na na confidential funds ng mayor siya. So idinagdag nila dito kasi ang confidential funds na pinag-uusapan dito yung 125 na ibinigay nila At saka yung NDA, yung notice of disallowance, nagkakahalaga lang ng 68 million So walang hiya kayo. Ang hinihingi ninyo na budget ng Congress for 2025 16 billion lang. Pagkatapos ng BICAM committee, naging doble. Hindi nyo nga maipaliwanag kung saan nyo dadalhin yung pera na yun, bakit na doble at kung bakit dinoble nyo. Ito lang hinihingi nyo. Di sana nung una pa lang, hiningi nyo na kagad yung 30 plus billion. Kesa, noong nag-usap-usap kayo, biglang nagkaroon ng magic, hindi nyo nga pinapaliwanag yan sa taong bayan Tapos, aakusahan nyo si VP Sara ng panglulustay ng magkano to? 612.5 million? 1.5 billion per day ang sinasayang nyo sa flood control project na sa tuwing umuulan, baha. Hindi nga kayo nag-hearing tungkol dun Tapos ngayon, ito ang isisingit nyo kay VP Sara. Ano masasabi mo dito? Malversation of 612.5 million. Malversation. Tinawag lang nilang malversation kasi tama yung sinasabi mo, hindi lang pumapasok sa kanilang panlasa. Saka malversation, partner ibig sabihin, ginastos niya. Ginastos niya na walang kabog-abog. Hindi, malversation kasi parang dito yan nakalaan. Ginastos mo sa ibang bagay. Ganun So, ibig sabihin, nagastos talaga niya yung pera. Nagastos. Merong dokumento, may mga listahan kung saan niya ginastos. Ang problema, ayaw nilang tanggapin. Ang COA, goods, pero sa kanila, hindi. Bakit? Partner. Yun na nga, di ba? So katulad lang sinasabi ko kanina, malversation of public money, no? So ginastos ni BP Sara yung mga pera na hindi dapat paggastusan doon sa mga pinagastusan niya. Buti nga yun, ginastos Nakita natin na ginastos, nakapagpatayo siya ng mga satellite offices, nakatulong siya sa mga Pilipino. Nakita natin yon. At by the reklamo nila itself, mayroong mga dokumento. Yun nga lang, hindi
pasok sa kanilang panlasa or ayaw nilang makita yung mga dokumento na yon kasi wala silang maipakitang ganon. Kaya gagamitin nila yon laban kay VP Sara Duterte. At pinalalaki nila yung amount. Ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, mga partners, ay 125 million lang ha. At nagulat nga kami na naging 600 million na po ito. No? 125 billion nag-umpisa at galing din niya na pera na yan sa Office of the President at ipinaubaya yan sa President, ipinaubaya sa Office of the Vice President. So ibig sabihin mga kababayan, sa pagpayag ni Bongbong Marcos Jr. na mapunta itong pera na ito sa Office of the Vice President, dapat may pananagutan din siya dito. Dahil siya ang pumirma, siya nag-allow, mga kababayan. Oo. At eto, paulit-ulit natin sasabihin na ibinigay kay VP Sara yung pera na yan at the end of the fiscal year. At yan po ay kailangang ubusin bago matapos ang taon dahil ang mangyayari po dyan, mabibigyan siya ng notice of disallowance. So kailangan ubusin ni VP Sara Duterte. At kaya niya yung, ito nga yung 500 billion kaya nilang Doon ubusin. papasok, partner, yung malversation. Yung underspending, ika nga. Yan. Meron kang hininging budget, Hindi mo hiningi ginastos. kang pera, tapos hindi mo nagastos. Hindi mo nagastos. Oo, ano yun kumbaga demerit yun. Tama, demerit yun. Ibig sabihin, may pinaglalaanan ka doon na hindi mo sinabi. Kasi ito sinasabi mo, ganito kailangan mo pera. Tapos hindi mo naman ginastos. Pag humingi ka sa susunod ng budget, hindi ka na nila bibigyan ng budget na hiningi mo kasi nga Sumasobra. palpak yung palpak yung forecasting mo Oo, yung sobra. budgeting mo palpak. Sumobra yung pera mo. Ibig sabihin, yung pera na binigay sa'yo, natutulog, imbis na nagagamit pa sa ibang proyekto ng gobyerno. So now, itong kay VP Sara Duterte, magpasalamat nga kayo, ginastos now, matitrace mo yan. Matitrace mo yan kung saan napunta. Diba? Imbestigahan si VP Sara Duterte. Ang problema, dumadaloy na yung investigasyon, gumugulong na yung investigasyon, wala kayong makita. At kaya kung ano-ano na lang pinagdadagdag ninyo, gamit itong mga gawa-gawa ninyong mga ebidensya kuno, na actually wala nga ebidensya Kumbaga, talagang dinidikdik lang nila si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng PR. Kung ano isulat nila dyan. At kahit anong sabihin ni VP Sara Duterte dito, hindi nila paniniwalaan. Kasi ang gusto nilang paniwalaan, yung gusto nilang marinig. Katulad ng nangyayari sa TRICOM. Pag ayaw nila na naririnig nila, contempt. Yun ang gagawin talaga nila dito Bumagsakin si VP Sara Duterte dahil marami na silang nagawang katiwalian, kalokohan sa gobyerno. Dahil pag si VP Sara Duterte, diyan, sa palasyo kung sakasakali man, lagot kayong bata kayo. Jay, dugtungan mo yan. Malversation o ang paglustay daw ni VP Sara sa maling paraan ng 612.5 million. Biglang tumasa. Naging 612. Oo naman, kasi nakakahiya naman, Jay, kung nagnanakaw sila ng bilyon tapos si Inday, 68 million lang yung hinahanap. Kasi yung tawag dyan, sa COA o sige, diretso. Dinaig nyo pa yung sinahing isang takal lang nilagay, puno kaldero. ang dito, mas nakakaya yung 2 billion confidential fund ni Marcos Jr. ng Office of the President. Na hindi natin alam talaga hindi natin alam kung saan napupunta. Ang tanong, napag-usapan ba yun? Hindi naman. Yung sa alitagtag. Sabi ni Chua, hindi daw dapat pag-usapan yun kasi... Hindi dapat ganun din sa Vice President. Ayun na nga, bakit ganun? Galing mo talaga. Pangalawang Pangulo yan Pangalawang leader ng bansa yun. Kung di ba naman kayo mga ogag? Sorry sa words na yon. Hindi naman mura yun. Hindi naman mo. Hindi mura yung namo Hindi ba namo? Mga namo, gano'n na lang. Mga namo, yan. Di ba? Hindi pala karapat dapat pag-usapan yun. So, sa totoo naman yun. Na hindi talaga dapat pag-usapan yun. Kasi confidential nga Sarap, naku po. Confidential fund nga yun So, hindi talaga dapat pag-usapan, pero ang ginawa nyo, dinikdik nyo doon si VP Sara. Ngayon, tinubuan nyo pa ng panibagong issue na naman. Imbis na 125 million, naging 612 million na. Biruin yung tubo. Sa totoo lang, ang dami yung yung kay Martin Romualdez na 500 billion na ipinamudmud sa mga congressman, asan na rin yun? Hindi lang yun, Jay. Marami pa. May pera pa siyang ibinigay sa Harvard. Tapos yung tinutukoy ni Congressman
Rodante Marcoleta na 6 trillion din, nasa na rin yun. Nako. Na hinadlangan pa nga siya ni Paduano. Si Romualdez nga, meron pang kaso sa Okada. Oo. Yun. Na hindi Ang dami, flood pinapublish control, PhilHealth, Maharlika, at yung sinabi ng ate mismo ni Marcos Jr. na 400 million na pangbayad sa mga vlogger. Natatandaan niyo pa yun? Diba? O, sinabi niya Super yun sa... ate nagsabi nun, Si ha? Super ate nagsabi nun. Hindi, sa kanya galing yun, hindi galing sa akin. So, bakit yun hindi na pag-uusapan? At saka, alam niyo, napakababa ng mga ano yun, napakababa ng mga talagang ipinupunto nyo dyan sa impeachment na yan. No? Mga bintang. Mga bintang na yan. Kasi kung sa totoo lang, kung kami ang papipiliin at kung pabubutuhin ulit ang tao kung sino yung karapat dapat na i-impeach sa lahat ng nawalang mga budget na hindi may paliwanag ng gobyerno, baka mabaliktad pa yung sitwasyon, baka si Marcos pa ang ma-impeach. Sa totoo lang. Sa dinami-dami, yung sa Alitagtag Batangas na kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na drug haul. Hanggang ngayon, wala tayong balita. Nakulong ba yung driver? Hindi, wala tayong balita. Malay natin, di ba? Yung mga kaya nagtataka ako bakit pamura ng pamura yung droga sa Pilipinas Baka mamaya yung mga droga na yun, ayun na yung kinukonsumo ng mga addict ngayon. Tsaka ito ang... Nakulong ba yung driver? May balita ba doon? Pinagmalaki pa ni Abalos yun. Hanggang ngayon, wala tayong balita. So, di ba? Pero alam ko darating ang panahon na lahat ng bagay na to, isisingilin sa inyo yan. So panahon nyo ngayon, antayin nyo naman yung panahon namin. Yun lang. Tsaka ang punto dito, ang pinupunto nitong mga komunista, hindi daw nila alam kung saan ginastos yung 125 million. Naubos nga kayo na pera na ibinigay ni Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte. Ipinaliwanag din ni VP Sara Duterte yan, ayaw nyo lang makinig. Yes. And even the COA, sinabi ng COA na tama, tumutugma yung mga papeles na ipinsulubit ng Office of the Vice President sa COA at walang anomalya na nangyayari. So sino ba paniniwalaan ng tao? COA o kayong mga politiko na mahilig lang mamulitika? Pero sa totoo lang, dapat COA. Oo, talaga. Hindi hamak na mas Trabaho nila yun. Trabaho nila yun Oo, trabaho ng COA. Ang trabaho nitong mga politiko, Kupit. Ito pangatlo. Bribery and corruption in DepEd. Bribery daw, yung Gloria na nakatanggap ng may sobre, tinago pa niya yung sobre, pero yung pera inubos na niya. Magteteng pati ba yun? Yun nga, kaya nga sabi ko nga, ang babaw talaga Alam nyo kayong mga mga loyalista nga, tsaka mga dilawang tayo na mga vlogger talaga Tuwa-tuwa kayo rito sa impeachment ni VP Sara. Mas malabnaw pa sa tsaang 10 beses ng kinanaw. So, halimbawa, itong mga pinaglalalagay nyo rito. Boss Dada, halimbawa, may pera ako. Lalagay ko sa sobre. Lalagyan kong pangalan ko. At lalagay ko rin na mapupunta sa inyo yun. So, karapat-dapat naman paniwalaan yun. Hindi. Paliwanag. Ang dali naman magsulat Ang dali naman yun, di ba? Ang problema nga, it's not what you can say sa korte. It's what you can prove. Yan. Yun mga bossing Kailangan meron kang hard evidence. Hindi yung sobre na yun, hindi yun ebidensya. At saka may sagot si BP Sara dun Sino ang nagbibigay? Sino ang nagbibigay? Sabi ni BP Sara dun sa kanyang rant nung nakaraan, ang nagbibigay nun yung asawa ni Presidente na hindi naman daw tiga-gobyerno, namimigay ng pera ng gobyerno. Hindi ba dapat yun ang kahindik-hindik? Si Ma'am Shitars. Gusto mo yung enactment ko Walang Diyo naman talaga. So yun lang ang kanilang, isa pa sa kanilang inirereklamo kay VP Sara. Ito yung pang-apat ang nakakatawa. Unexplained wealth and failure to disclose assets. So, ang ibig sabihin nito, meron daw tagong yaman. Yun daw pera niya, dumoble from 2017 to... from 2007 to 2017. Mga walang hiya kayo. Si Kimbo nga, naka-tricycle lang, nagkaroon ng artista ban. Nakapatek Philip na relos na milyon-milyon ang halaga. Tapos, hinahanapan niyo si BP Sara kung na yung may tago siyang yaman. Alam niyo ba si BP Sara pagka nakikita namin yan, naka-Skechers lang na sapatos yan. Si Kimbo nga, taga Marikina, hindi bumibili ng sapatos ng Marikina yan. Yung sapatos niya, European.
Ano yung mga mga signature, yung mga hindi mo mabanggit. Gucci. Sa sobrang mahal, hindi mo mabanggit kung anong tamang bigkas ng mga sapatos nila, paguluhan ng pangalan. Yun, tapos ano pa, iba-iba ng nakita nyo naman, di ba nagkalat sa social media yung sangkatutak na mga diamante niya at saka sangkatutak na mga relos niya palit-palit ba, pati yata sa pagtulog nakarelos yung tao na yan. Eto partner, si VP Sara Duterte, may ebidensya ba sila na pinakita na may tagong yaman si VP Sara? Hindi wala nga silang makitang luho ng tao eh. O ayan na, si Kimbo, si Congressman Kimbo ng Marikina. Ayun, may ebidensya na kayo, ba't din nyo imbestigahan? Kaya nga eh, kayo mismo, yung mga congressman dyan na yung nguso, parang naputokan ng labintador. Mukhang walang pera mga yun, pero mga nakapatik-pilit, mga bossing, ang mamahal ng mga yan, sa totoo lang. Patik-pilik, ang pinakamura nun, alam ko mga nasa 5 yung milyon. mga bagong congressman na dati, kahit Apple Watch hindi makabili, ngayon, mga naka-Rolex. Yan. Walang Rolex, iya, hindi sa totoo lang talagang galing pa sa inyo, yung unexplained wealth. Wala nga kayong ma-explain kung saan galing yung mga kayamanan, mga pinagsusuot nyo. Magkano lang sweldo ng congressman? Wala pang 300,000. Paano kayo makakabili ng ganyang kagagarbo, kayayaman ng mga gamit? Master Judea. Ayan guys, sinasabi, natawa ako sa kwento ako, tumira ako sa Marikina, di ba? May nagkwento sa akin, dati naka-Rambo tsinelas lang yan si Kimbo. Aba ngayon, Oo, naka-Gucci na, kung ano-ano mga tsinelas, sapatos. Kaya, yun nga ang problema dito yung nakikita na natin na maliwanag nakikita natin in broad daylight, parang iniiwasan natin. Hinahanap natin yung wala di ba? Naghahanap sila ng wala. Pero yung nakikita nila na may talagang namang kaduda-duda, yung mga pinanggalingan ng yaman, hindi nila iniimbestigan, bagkus, kakampi nila, kasama, sa bagay. Wala tayong magagawa doon. Kasi nagkakampi-kampihan ho sila. Oo. Galit na galit sila dahil pinupuna sila. Pero hindi naman sila sumasagot kapag tinatanong sila. Kapag may hinihiling ang taong bayan, hindi naman nila ipinapakita. Tapos ngayon, yung wala, yung unang hinahanap nila, at parang pinoproject ba nila na makatotohanan yung isang bagay na hindi pa nila nakikita. Katulad nitong yaman na hinahanap nila kay VP Sara Duterte. Paniwalain nyo kami. Bigyan nyo kami ng ebidensya na meron talagang tagong yaman si VP Sara Duterte. Anong basihan nyo? Yung kay Trillanes? My God naman, naniniwala kayo kay Trillanes yan. Sunog na utak niyan. Oo. Amlak na nagsabi na walang ganun Oo, sunog na utak niyan. 2015, 2016. Abogado si VP Sara. Abogado si VP Sara, mayaman na may asawa niya. Oo. Diyos mio, parehas abogado yan. Carpio yung asawa niya, mayaman yan. Yes. Kayo nga, yung mga asawa niyo, mga standby lang yata sa kalsada nagsiyamanan kayo. Yan ang ipaliwanag niyo. Yun ang question, di ba? Yung nagta-tricycle ka dati, tapos after a few years, may artista ban ka na at namumulaklak ka kung ano-anong mga garbong, mga gamit, damit, at kung ano-ano pang alahas, yun ang questionable. Dahil kahit magnegosyo ka ng magnegosyo, hindi aabot sa ganyan. Jay, pasok. Paulit nga, nanggigigil ako Paulit nga Ang sabi ay mayroon siyang unexplained wealth. Mayroon daw siyang tinatagong yaman dahil daw nagdoble yung kanyang assets from 2007 to 2017. Nag-increase daw ng 4 na beses. Parang lumaki, no? Lumaki. Speaking of tagong yaman. Ayun na. Eto na siya. May panaginipan siguro. Hindi to panaginip. Okay, sige. May tatanong lang ako. Speaking of tinatagong yaman. Ano nang naging bunga nung road trip ni Marcos sa iba't ibang bansa? Yan. Ano na naging bunga nun? Ginastusan din ng ginastusan din ng milyon yun. May mga bali-balita na kasi ginawa din to ng tatay niya noon So ngayon, hindi. Doon daw nagdi-deposit sa ibang bansa. Nako. So ito, speaking of yumaman, totoo nga yung sinasabi nyo kanina, Kimbo, marami pa. Mas pinakamagrabe ngayon. Ang pinakagrabe ngayon. Naka-bulletproof. Wala pa yan. Panis yan. Sino? 18 million na bulletproof. Wala yung panis yun. Kanina. Congressman ng Abra. 20 million relo. Relo pa lang. Relo, 20 million. Ayaw. Yung kulay green na
na may mga jama-jamante Patek dito. Philip ata yun. May Hindi. kulay orange noon. may Ano siya, kulay, yung sa Richard Mille. pinakamahal na relo sa buong Richard Mille. Yun. Oo, Richard Mille. Tapos yung congressman Alam ng ko Richard yung... Marx, yun lang alam ko, yung release Kanta na eh. Richard Marx. Pero mo, 20 million yun. Oh. What if pa yung mga sasakyan nun? At hindi lang isa. Marami. 5. Madami. Oo. May mga bag. Congressman lang, Congressman ng Abra. Mayaman dati? Talagang magaling Dating yung... mayaman, pamilya? May kaya. May kaya. Pero yung ganun ka mahal na, hindi kaya ng anuin ng isang congressman. Walang hiya kayo. Tsaka ito pa, isipin nyo kung mayaman kayo ng mga congressman, simula na umupo kayo, ba't kayo magiging congressman? Yes. Pwede ka naman tumulong sa mga kababayan mo na hindi ka nagiging congressman. Correct. Diba? Napaka-basic nung. Ako ngang pangkaraniwang tao, nakatulong ako eh. Oo. Sila pa kaya. Yeah. Diba? Ganun lang yun eh. Tsaka yung sinasabi mo kanina yung sa envelope, Oh. baliw lang maniniwala dun. Totoo lang, baliw lang maniniwala dun sa matandang yun. Tsaka ito bakit hindi nyo pinakinggan yung nilabas na sinabi ni VP Sara mapatungkol sa matanda na yun? Sa totoosin, mas karapat dapat makasuhan yun. Kasi nangingikil. Diba? Nangihingi-hingi kung saan-saan. Tapos ginagamit ang pagiging niya sa pagiging secretary ba yun kung di ako nagkakamali ng Office of the Vice President. Alam nyo kung usapang ganyan lang, hindi kami mauubusan ng mas masisilip kagaya ng sinabi ko Kusilipan nga. lang, no? Kusilipan lang. Kagaya nga nung Magaling boso yan, CJ. kagaya nung sinabi ko nga, kung pabobotohin lang, pagdidesisyonin ang taong bayan sa impeachment, baka manguna si Marcos. Sabi ko sa inyo, totoo yan. Pwede. Pwede. Oh, ito pa isa. Ito nakakatawa. Nakalimutan ko pa pala tong isa. Sige, Tuloy ano? mo. Paano na lang si Galising Aso, si Paduano. Oh, Galising aso. Grabe ka naman. Dating aso lang, kasi Dating aso lang, Doberman na ngayon, no? dating aso lang ng isa sa mga yan eh. Diba, dating NPA yan. Nakasama pa dun sa naging... Pero ngayon, nakalakos na. attitude boy, Mahal attitude yun, boy alam na. mo, mahal yun. Yung lakos na yun. Lakos na. Kamukha niya rin yung logo dun eh, no? Pero, ito lang yung nakita ko na pastor na nagbumura. Yan. Si Pastor na mo? Pastor na mo. Yan, hindi umano. Ay, abante pala yun. Siya, May abante issue pala din yun. yan, 189 million. Lahat nga Meron sila may din. issue eh. Sige, mamaya makakarating tayo dyan. Ito pa. Ito nakakatawa rin. Extrajudicial feelings. Ay, hindi. Kay ano yun? Kay Leila de Lima yun. Kay Leila de Lima. Extrajudicial feelings. Kay Pierre. Involvement in extrajudicial killings. Paktay tayo dyan. Paano naman na-involve si Inday Sara sa extrajudicial killings? Hindi nyo ka pinatawag sa Quadcom. Nandiyan dyan na nga si PRRD, nandoon si VP Sara. Hindi nyo nga inupo yun para kausapin siya tungkol sa extrajudicial killings. Tapos madadamay si VP Sara sa extrajudicial killings. Walang iya naman. Ito kasi ang partner, no, Boss D. Yun, di ba, may inuugnay si BP Sara Duterte doon sa mga extrajudicial killing. DDS daw. DDS. Si Matubato. Si Matubato, yung nagbulgar niya, na si Matubato, tinulungan nila para makatakas ng bansa gamit ang mga peking dokumento, papeles, at walang record sa immigration kung saan dumaan. Kinukonek nila kay BP Sara yun? Kinukunik nga. Kasi yung sinabi ni Matubato na si BP Sara Duterte ay yan ang unang-una na nagpapapatay ng mga tao sa Davao. Kaya pinatakas niya si Matubato? Yun ang sinasabi niya. Anak ng tinapay naman talaga. Boyfriend ni Risa Ontiveros yata yun eh. Baka. Si Matubato? Si Matubato. Yung kamukha ni Alan Kay? Ayun, Hindi ka mukha ni Alan Kay yun. Di ba? Mukhang kulugo yun eh. Eto mga partner, ang tawag ko dito, tama yung sinabi mo kanina, extrajudicial feelings. Kasi nararamdaman nila yung sakit ng dibdib. Kapag tumakbo sila at si BP Sara na makakalaban nila, masakit talaga sa dibdib yan. So extrajudicial feelings yan. At ito sana yung pagputok ng Taal Volcano, binintang nyo na rin kay BP Sara Duterte. Ganun din naman lang ginagawa ninyo eh. Lahat Diba? binibintang. Lahat ibintang nyo na. Pati alitagtag, ibintang na nila. Yung alitagtag, gawan nyo ng paraan. Total, patay naman yung issue na yon. Gawan nyo ng paraan, i-divert nyo, isisi nyo kay BP Sara Duterte. West Philippine Sea, yung pagputok, pagbaha sa pagbaha. Isisi nyo rin kay BP Sara Duterte. Mga gunggong talaga eh. Antakin mo kundi mo masasabi mga gunggong. Si Leila de Lima na mismo, ilang taon na yan,
naging CHR secretary yan. CHR, naging DOJ secretary pa. Yan. Naging senador pa. Yan. Kahit isang kaso walang naisampa tungkol sa DDS. Tapos, involved si BP Sara sa mga killing sa Davao. Anong mga kaso? Nasaan ang logic nito, mga partner? Jay, ikaw nga magpaliwanag kung... Nasaan ang logic nito? Ito, sabi ni De Lima, ang mga Duterte tao, mamamatay tao. Ang mga Duterte ay talaga namang masasamang tao. De Lima, naging Justice Secretary. Walang kapangyarihan ng Duterte nung naging Justice Secretary ka. Ba't di mo pinakulong? Oo. Wala nga kaso eh. Di ba nabisto nga ni Jinggoy? Nakapag-file ka ba ng kaso? Ang dami mong mga testigo, ang dami mong hanas. Alam mo, sabi niya, wala eh. Wala. Nakalaya na siya lahat, nakulong na't lahat, nakalaya na lahat. Wala pa rin nasa file na kaso. Sige, Jay. Yan ang problema sa puro kalandian ang pinaggagawa eh. Pasayaw-sayaw, pasayang-tablado kasama yung mga eh. Jay, pasok. Extrajudicial killing. Ang gusto kasi nilang mangyari, yung binibintang nila kay PRRD ay ibintang din kay BP Sara Duterte. Kundi tama ba? Parang gano'n. No? So ngayon, kung ganyan din pala ang gusto nyong mangyari, so karapat dapat din pala naming ibintang kay Marcos Jr. yung mga namatay nung panahon ni Marcos Sr. Lahat ng alam naman natin, ang dami din yun. Ayo. Diba? Alam natin na mas marami yun. EDSA Revolution at saka yung mga maraming pagpatay na itinuturo si Marcos Sr. Yung pa lang sa Plaza Miranda. Diba? Si Marcos Sr. din yung tinuturo doon. So, yun ba, hindi ba maitatawag na extra judicial killing yun? Nakagayad nung ibinibintang nyo kay BP Sara, kung hindi ako nagkakamali. Mas matindi pa yan yung Jabi na massacre. Hindi yun eh. Yun. Matindi yun. Diba? So yun, kung iisipin nyo yun, kung ganyan ang mindset nyo, so dapat na pala ngayon na isisi. So, Tsaka ito pa. Hindi tayo dapat kabahan dito, mga partner. Hindi naman dapat. Wala tayong dapat kabahan yan. Dapat ikakaba rito, Diyos mio. Isang malaking kaanuhan yan, isang malaking kalukuhan lang din naman yan, yung pinaganuhan nila. Kasi nga, sa totoo lang, kung hindi nila hawak ang kapangyarihan ngayon, hindi naman maprubahan yan eh. Tingnan mo ang babaw ng mga nila. Wala yan. Pati ba naman sa envelope ng matanda na nakawala sa Mandaluyong eh. Pero wala na. Kinaniwalaan nyo. Wala na mga partner. Wala na. Nag-uwi na. Kongreso, uwi na. Wala na, uwi Senado, na. uwi na. Magkita-kita tayo sa June 2. June 2 sigurado, itutuloy yan. Ito pa isa. Destabilization, insurrection, and public disorder efforts. Ay! Alam mo si VP Sara? Alam mo kung sino yung mga nagrarally? Yan yung mga nagmamahal kay VP Sara. Never nagtawag si VP Sara ng rally. Hindi nga pumunta yan sa mga rally Yes. para magsalita Yan nga pumupunta lang sa katulad yan, itong mga nakaraang mga rally. Yan yung pinagsasabi, yung sinasabi nila Kasi yung usual na pag sa speech niya, halimbawa yung una maisog, yung kay Boy BM, nag-speech din naman siya doon. Pero may mga efforts ang mga tao netong mga nakaraan na mag-assemble dahil sa pagprotekta at pagsuporta sa kanya. Organic na mga tao yan. Hindi kasalanan ni VP yan. Alam mo kung sino may kasalanan kung ba't ang tao nagsasama-sama? Kayo mga demonyo. Kasi kung di nyo ginagawa yung mga kahayupan nyo, hindi sana naggagalit ang mga Pilipino at lumalabas sa mga bahay nila at nagsisigaw sa kalsada. Hindi ba? Never nagtawag si VP Sara na magsama-sama tayo. At natatandaan ninyo yung Run Sara Run? Nagkandak tayo ng isang malaking Run Sara Run. Sama ko lagi doon. Tumawag siya sa organizer at nag-press con siya at sinabi niya na itigil niyo yan. Hindi ako tatakbo. Kasi hindi ako tatakbo. At saka isa pa, magkukos ng traffic, baka masisi pa ako dyan. Hindi ganyan kasi si VP Sara So itong sinasabi ninyo na nag-organize si VP Sara ng destabilization, nanawagan ba sa mga sundalo yan kahit na Army Reserve yan? Hindi, partner. Ang tunay dyan, si BP Sara Duterte, kung matatandaan natin, sinabi niya na huwag tayo pumunta sa EDSA. Huwag tayo pumunta sa... Hindi natin kailangan. Binoboykot. Ang sinasabi nila dito, binoykot daw niya kasi yung SONA. Ano ngayon? Marami rin naman hindi umaatin sa SONA, walang hiya talaga kayo. Wala naman sa batas yun. Yung mga vlogger, iniimbitan nyo dyan, ayaw nga magpunta. Tapos nagagalit kayo. Si VP Sara, SONA, hindi nagpunta, hindi sinuportahan yung SONA.
Ano masama ron? Ano masama doon kung eto ang problema sa atin dito sa gobyerno na to, no? Pag hindi na pagbibigyan yung Dahil gusto. doon sa designated survivor, Yan, partner, walang yan na yan. Dahil hindi na pagbibigyan yung gusto, nanggagalaiti na sa galit. Mula sa taas hanggang sa pinakababa, partner. Ganun na ang talagang gusto nilang mangyari. Si VP Sara Duterte kailanman ay hindi yan nagtawag ng rally. Kung sa tutuusin nga, ayaw talaga niya magkaroon ng rally dyan sa EDSA. Anong sinabi niya? Bantayan nyo lang si si Attorney Suloy ka. Huwag tayo sa EDSA, wala tayo. Ang kalaban natin nasa Malacanang, wala sa EDSA at hindi natin kailangan mag-rally sa EDSA. At ang may gusto lang na mag-rally ng EDSA, yung mga supporter niya na gusto ipakita kung paano sumusuporta sa kanya at walang kinalaman doon si VP Sara Duterte. At kahit kailan kami, Duterte supporter kami, kahit kailan hindi namin narinig na nang hikayat si VP Sara Duterte na mag-rally sa kalsada. Ni isang beses, hindi namin siya narinig na nagyaya. Jay, Ano yung kanina, yung sa... stabilization dahil daw dun sa designated survivor. Kaya kasama yung sa article sa impeachment. Diyos ko po. Wala. Diyos ko po, ang dami ng paliwanag ni VP Sara tungkol doon. Hindi nyo napapansin? Oh. Lahat ng dahilan sa impeachment kay BP Sara konektado kay Marcos. Tapos tumatanggi si Marcos sa impeachment, sa mga interview. Wala na yun. Kalukuhan Diba? yun. Yung anak na unang pumirma eh. So ibig sabihin, talagang kagustuhan din talaga ni Marcos to. Maliwanag na maliwanag. Oo. Kasi lahat ng mga ng dahilan na sa pag-i-impeach kay BP Sara is konektado kay Marcos Jr. Wala na silang maisagot actually. Wala Lalo na na silang ngayon. maisagot. Hinihingi na ng Supreme Court yung mga sagot nila patungkol doon sa GAA nila na palyado. Ayan nga, partner. Dahil dyan sa BICAM committee report, sa mga blank space na yan. Kaya sila nagmamadali para mapagtakpan yung tunay na issue na kinaharap ng ating bansa. Number 1, Sandro Marcos Jr. Sandro Marcos. Yun ang pumirma. Mamaya papakita natin yan. ng mabilis na yung mga pumirma. Ano ko na to, yung huling-huli. The totality of VP's conduct. The second highest. So parang yun daw kanyang inaasta ay hindi naaayon para sa isang vice president. Yung inaasta ng presidente. Yung pag-fake news ng presidente, naaayon ba yun? Oo, tama. Sabi niya, walang baril na pumasok sa KOJC. Ang linaw, pas maliwanag pa sa sikat ng araw na napakaraming baril na nandoon. Hindi ba yun yung dapat na maling ugali, pag-uugali ng isang leader ng bayan, yung sinungaling ka? At saka isa pa, conduct, pag-uugali. Benny Abante, nagmura nga nung nakaraan eh. Nagmura si Benny Abante sa hearing kahapon. Tapos sisilipin nyo yung conduct ni VP Sara. Si Benny Abante nga, pati yung itsura ni Grijaldo, di ba? Sinabi pa Nilait-lait niya. sino mas mukhang kriminal sa amin nito? Takin mo, di ba? Yan ang unbecoming. Yan yung hindi karapat-dapat na ugali, lalong-lalo na hindi lang siya congressman, bishop pang naturingan, tapos mapangmata ng tao. Di ba? Yan yung hopya nga eh. Madami pa. At si Paduano, kung makasigaw-sigaw dyan, General, babuyin mo. Si Barbers, General, ipakulong ninyo. Dapat nga kayo ang merong ganito eh. Yung mga conduct ninyo is unbecoming of a congressman. Yes. Ito na lang ginagawa niyo sa mga vloggers na harassment eh. Unbecoming na ugali na yan eh bilang isang mambabatas, mga partner. Tsaka ito, simple-simple. Yung tinatawag nila na may unbecoming behavior, yun nga ang naghahamon sa kanila na magpa-psychiatrist test sila, di ba? Magpa-drug test, psychiatry test, at kung ano-anong mga test. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo na ikaw may problema sa pag-iisip o problema sa pag-uugali or behavior, sa tingin mo, ikaw magyayaya ka o maghahamon ka ng psychiatry test? Hindi. So kayo, ang may mga problema sa behavior, kayo na ayaw pumayag doon sa hamon ni VP Sara Duterte. Patunayan ninyo na wala talaga yung problema sa utang. Patunayan nyo na hindi kayo nagdodroga. The fact na ipinagtatanggol nyo or itinatanggi ninyo o ayaw ninyo na magpa-drug test, may question na napakalaki doon sa ibabaw ng ulo ng mga tao. Kaya nga kayo galit na galit eh. Dahil nabibira kayo ng bibira, nabubulgar yung mga pinatago-tago ninyong baho. Kaya galit na galit kayo sa mga vloggers kasi yung mga vloggers hindi nyo mabili. At kahit kailan, yung mga matitinong vlogger, mga DDS vlogger,
especially this, the Banateros, hindi nyo kayang bayaran at pasunurin ninyo sa mga mali na pinagagawa ninyo. Jay, Yung yung laging walang alam ni Marcos, bakit? Ugali ba ng presidente yon? Yung bagyo, di alam paano gagawin. Di alam ang gagawin. Kung ano yung tanong sa akin, tsaka yung yung pagtanggi sa drug test, mga bossing. Yan pa, That's number unbecoming. one. Pagtanggi sa drug test. Ano bang meron sa drug test na sobrang takot na takot ang presidente? Hindi naman puputulin yung leeg niya. Buhok lang Buhok naman. lang naman. Baka daw di kasi So, tumubo. hindi rin naman sa baba. Hindi ulo sa baba, sa taas naman. Oo. Di ba? Anong kinakatakot nyo dun? At dito talagang, kasi napakaganda niya sanang halimbawa na pangunahan niya yung drug test sa Pilipinas at magsusunuran na itong mga aliporis niya sa baba. Kaso wala kung ayaw nga ng presidente, aasahan mo pa ba na susunod yung mga nasa baba? So hindi rin yan, hindi rin magpapadrug test yan. Tsaka ito, may hinala ko dito din may ko dito sa ngayon, kung si BP Sara nga napaniwala ni Marcos Ito pa kaya itong mga to, diba? Pero grabe, umukulan ng pera Yun ang na nga balita isa pa natin. yan isa pa yan kasi ang galing na nga mag-manipulate ng utak, ang dami pang pera. Alalahanin yun, sunod-sunod yung pondo na hanggang ngayon hindi nila may paliwanag kung nasan na. Diba? So, sunod-sunod yung pera. Madami nilang dapat Ang galing- i-explain ang na galing- hinaharangan nila ng kung ano-anong mga kaso. Ang galing nila magmanipula ng mga kaisipan ng mga dyan. Balita ko nga si Banta, ginahanap na naman Kaya ano naman. Oo. So, Ito, marami silang merong statement si VP Sara, sabi Sige. niya, mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o makulong or magkulang yung reaction. So, kailangan natin antayin. Ito ang maganda kay VP. Unpredictable. Yes. At huwag kayo mag-alala. Kasi magaling yung abogado niya sa impeachment. si PRRD. Yan. At ito, may dugtong ko lang dun sa sinabi Sige, ni ikaw Boss muna. Dada. Tawag dito, dapat yun lang inaalam ni Marcos Jr. Ano yung sinabi niya? Dapat alamin, panoorin, sabi ni Bibi Sara. Tingnan mo si... Antayin. Tingnan mo si Marcos Jr. Basta lang react. Bycam yung tinatanong, gaa yung sinagot. Diba? Layo. Go. Basta huwag kayong huwag kayong magpapabudol mga partner kasi ito po ay diversionary tactics, sabi nga ni Jay Guevara. At ang totoong issue po dito is yung corruption na rampant dito sa bayan natin Pilipinas, mga partner. Yun po ang issue, huwag nating ililihis doon. May mga blankong mga items sa BICAM report na pirmado nila at hindi pa nila ipinaliliwanag kung sino yung naglagay ng mga numero na yan. Yan po ang totoong issue ng bayan. Napakalaking pera. We are talking about 6 trillion of money. Taxpayers money, mga bossing. Ang laki ng pera, mas pinakamataas ito sa history ng mga budget ng Pilipinas, pero wala kang nakikitang infrastructure. Yan ang issues na dapat nating babantayan. Kaya magpapalin lang dito sa mga na to. Kung may flash natin, mga bossing, yung mga pumirma, baka lang may pakita natin. Ayan. Yan. Ang unang-una, si Ferdinand Marcos Junior, the third. Walang hiya, the third ba to? Aurelio. Ayan, ng Ilocos Norte, first district. Ayaw daw ng tatay niya at sinusuportan daw niya yung tatay niya, pero siya yung unang-unang pumirma. Sinungaling ang mga Marcos. Yan po ang katotohanan dyan. Sino pa? Aurelio Gonzales, isa rin sa may mga kaso sa ombudsman na plunder. Ay, ano ba na? Tawag niyo, Balber, yung plunder ba kaso nito? Basta may mga kaso. May mga kaso to. Ano ba to? Manuel Jose Dalipe. Yan. Sino to? partner. Justin Jesus Romualdez. Madaming mga dating kaalyado daw si PRD pumirma. Meron pa yung isa. Yung asawa ni Marcy Chodoro. Diyos ko naman. Congresswoman, magiging mayor ka pa naman ng ng Marikina. Tapos ka pala, salawahan ka pala. Pumirma ka sa impeachment ni BP Sara. Walang hiya. Mga Chodoro. Naku po, gusto ko pa naman sana kayo. Pero wala rin pala kayong mga nung prinsipyo. nakaraan, pinagmalaki mo yan, Pinagmalaki pa kita. Sabi ko, kailangan mong manalo, wag si Kimbo. Parehas pala kayong bulok. Buti pa si Kimbo, mukhang bulok. Pero ikaw, nagtatago kang bulok. Yun ang problema. Tinatago mo yung pagkabulong mo. Ito. Asahan na natin Yung to. anak ni Rapi Tulfo, pumirma dyan. Pati yung asawa. Pati yung asawa. Mga walang hiya kayo. Ito, Judas Sidre. Sigurado na yan. Tambalos-los yan . Sa sino pa ba? Yung mga kilala dito.
Basta yung Tulfo, mag-inang Tulfo, yan. Mag-inang Rapi Tulfo ang mga asawa ni Rapi Tulfo yan. Baka naman idikit nyo na naman kay Ben yan. Hindi, Wala pakialam si Ben sa mga yan. Walang kasama. Walang pakialam si Mr. Ben. At isa-isahin pa natin mga bossing etong listahan na to sa susunod na nating episode dahil Kulang na tayo. matindi po mga bossing yung susunod na magsasalita ngayon yung guest nila MJ Mondear. Kaya ako magsasalita na ako. Gusto nyo bang matapos na lahat ng mga paghihirap natin na ito, maubos na lahat ng mga buwisit na mga politiko sa Pilipinas? Sa Mayo 2025, tayo po ay may mas makapangyarihan sa lahat ng mga politiko na yan. Iboto po natin yung tama. Meron pong kandidato na napakarami ng napatunayan kahit na wala pa sa gobyerno. Kaya nga ang tanong natin sa lahat ng mga tumatakbo sa gobyerno is, ano na ba yung nagawa mong significant o nagawa mo sa bayang Pilipinas na nagkatulong ng malaki sa mga mamamayan natin noong hindi ka pa politiko? Kasi may kilala akong ganyan, si Pastor Apollo Kibuloy. Kung gusto ninyong mabago lahat ng mga politiko dito at mag-set ng high standards dyan sa Kamara at sa Senado, iboto natin number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Mahihiya sila kasi kung sila patulog-tulog, itong mamang to, hindi ito magpapahinga hanggat hindi niya na-achieve yung goal niya.